Happy nappy. Thank you guys for being here. Daddy Greg is here. That's my husband, Daddy Greg. Jacqueline, 44. Hello, hello. Thank you for tapping the screen, you guys. Mr. Alfredo sauce. That reminds me, I wanna buy some Alfredo sauce. It's been a while since we had some pasta. I mean, my kids, they do love pasta, but it's been a while since I had some. Kuya Jay, you're here. Send me an invitation. Miss Nina, caregiver. Thank you for tapping the screen. Send me an invitation, Kuya Jay. Pobre nga gifter. Wow, pero ang badge number, 27. Ay. Sige, sandali. Hopefully, I will do this. Okay, invite kita, Kuya Jay. Yan. Nakita. Hindi ko makita yung webcam mo. Caregiver Glenn, hello, hello. Thank you for tapping the screen, you guys. Kuya Jay, magparamdam ka. Igalaw mo ang baso, Kuya Jay. Ah! Hi! Thank Hello you. po. Hi. Hello, hello. Oh, thank you talaga sa pagpa-unlock. Salamat din, nervyos ako kasi No, no, no. It's okay. Para lang tayo, di ba? Kaya nga dito ako nag-interview sa sala para kunyari nasa ano lang tayo, sa sala nagchichikahan. Char. salamat ako kasi in-invite mo ako. Although hindi ako sanay talaga sa interview na ganito. No, you're good, you're good. Di ba guys, parang nagchichikahan lang sa sala, di ba? Norwell, si Miss Glam, si Miss Nina, you guys are all here. Thank you for being here. Okay, should we start? Opo. Okay. Hi guys, my name is Jenny. This is my voice, Clean Catch Voice. And we have another very special guest, Kuya Jay. Kindly introduce yourself to us, Kuya Jay. Hello po sa mga viewers. Ako po ay si Kuya Jay. Ngayon po ay nasa Toronto, Canada ako. Kaya medyo ang time differential po namin ni Jenny is 3 hours. Oo nga. Kuya Jay, gusto mo muna uminom ng tubig? Oo nga. Uminom ka muna ng tubig. Guys, makalmahin natin si Kuya Jay. Kasi chikahan lang naman to. Ito talagang Clean Catch Voice is ano lang talaga siya. Like, really low-key, no biggie. Like, hindi nga ako nagpe-prepare ng mga questions talaga. I really want this to be as comfortable as it can get. So, let's go to your social media journey. Ilang years ka na dito sa TikTok? Actually, 3 years na ata. Tapos, unang-una, gusto kong sabihin sa inyo, sana hindi po ako mahilig sa social media dati. Noong mauso yung Facebook, hindi nga po ako nagpe-Facebook. Yung misis ko lang ang nag-sama na mag-Facebook ako. So, nag-try naman ako mag-Facebook. Tapos, sa mga friends, relatives, di ba yung mga Facebook nung una. Tapos, nung nagpe-Facebook na ako, nag-start ako mag-share ng mga kanta-kanta ko pag-gitara kahit ang boses ko ay hindi maganda. Kasi nga, sabi ko, Hindi, maganda talaga ang voice mo, oy. Tapos yung pagigitara mo, na-inspire nga ako sa'yo. thank you. Tapos, ang sabi ko noon, hindi kasi ako maano sa public viewing. Talagang for intimate friends or mga nakapalagay ang loob ko na. So, ang naging ano ko noon, motivation ko noon, yung may nakita akong quotes eh. Ako kasing taong hindi ako nangaagaw ng credit eh. So, nakita ko yung quotes na yun, ang sabi, dun ka na sa taong kahit sintonado, kakantahan ka pa rin. Di ba? So, yun ang nagpalakas ng loob sa akin. So, kumakanta-kanta ako,
Pero hindi ako nag-ano ng kung ano man. Parang good vibes lang. Doon ako nag-umpisa na magbigay ng good vibes. Pero naalala mo yung pinaka-first na video na in-upload mo dito sa TikTok? Ang first video na in-upload ko is nagdadabing muna ako nung una. Unang pagdadab ko, ang ginawa ko, namimili ako nung tingin ko is nakakatawa sa akin. Hindi yung nakakatawa in general. Pag natuwa ako, yun ang inaano ko. Tapos, nung first try ko sa washroom, sa ano, unang pinalabas ko, pinanood ko, tawan-tawa ako sa sarili ko, tsaka tuwan-tuwa ako. Sabi ko, kasi iba yung boses na lumalabas, hindi ko boses to. Tapos sabi ko, para namang yung dubbing ko is huli. Tapos na yung salita, medyo hindi tama sa lips. Eh, may ano po ako, perfectionist. Kasi ang ano ko naman sa sarili ko, nobody's perfect. Oo nga, pero at least nagtatry ka. Yun lang po sa akin. So, nakailang ulit ako, siguro mga 23 times dun sa isang anong yun na dinab ko. Tapos nung maano ko, maging parang almost perfect na, natuwa ako. Tsaka nung pong time na yon is, nung nagdadab ako, hindi katulad, no offense sa mga nagdadab ngayon, meron silang inaano sa TikTok para kahit ano, kaya lang mabilis, di ba yung mga ano, para lang yung pang... Ano yun? Parang sinuslow nila yung pag-recording para tumugma yung, alam ko yan, Yeah. para tumugma, para pag na-upload mo na, on point talaga yung pag-lip sync. Kay go ahead, Kasi PJ. nung time kasi, nung mga baguhan pa siguro ako sa TikTok, hindi pa nga ako singin. Talagang pinipilit ko madub ng sabay. Oo. Tapos kasi ako rin yung taong pag may bagay na ba, sa sasakyan, yung iba kasi medyo passionate, ika nga. Pag merong sasakyan na binili, sabi, bro, ano ba yung sasakyan mo? Sabi ko, ganito lang, Toyota. Anong specification yan? O, 8, ano ba yan? 8, yung mga ganon. Hindi ko po binibigyan ng ano, basta ako may sasakyan lang marunong mag-drive, that's it. Hindi, mababaw lang po ang kaligayahan. Hi, Chester. Hello, andito din si Asal Aso. Oh, thank you guys for being here. Hi, Elmar, brother. Okay, so nung first na video na in-upload mo dito, kasi 'di ba sinabi mo kanina meron ka ding Facebook and all that. Pero yung dito sa TikTok, ano yung first reaction ng viewers mo? Is it more positive or nabash ka ba agad? Nung una, talagang trending dun sa Facebook kasi tawan-tawa sila kasi nakakatuwa naman yung ginaya ko na ano. So, ang ginagawa ko lang nun, hindi ako nagpo-post sa TikTok. Kinukuha ko lang, pag na-save ko na, sa Facebook lang. Puro kuha lang ng TikTok, gawa ng TikTok, tas Facebook. Pero ngayon, okay, so that's how you started. Pero ngayon, kung ano yung pinupost mo dito sa TikTok, pinupost mo na din doon sa Facebook. Unfortunately, hindi na po ako masyado nag-aano sa Facebook. Nag-TikTok solo na lang talaga ako. Nag-concentrate ako sa TikTok. Bakit? Kasi ano nga yung sabi nila, na-hack daw or na-compromise yung unang account ko na ang dami kong friends and followers. Una-una, nahiya nga akong tumawag ng followers nun kasi parang hindi ko deserve. So, ang hirap-hirap kong big kasi na followers. Gusto ko sabihin friends. Oo, okay lang naman yun, uy. I think I can understand what you're saying kasi kahit kami nga ni Greg, like, we refuse to use the word fans. Kasi the way as it is, yung Cling Catch is baby channel pa talaga siya. And we look at our followers as friends, just like what you're saying. Kahit hindi naman namin sila kilala personally, but we would rather call our followers, just like you, our friends, yung parang ganun. So I get what you're saying. Tapos nag-umpisa na nga ako sabi ko, nakakatuwa sa TikTok. So, ang naging ano ko sa TikTok, kasi na-open yung world natin. Yung world. Yes, yung mundo natin. Sa iba't ibang tao. Kasi usually dati yung Facebook, more on family relatives lang. Classmate, batchmate, yung mga ganyan. Tapos nagulat ako, maraming nag-aas ng followers or to follow back, ganyan. Eh dati, hindi nga po ako ganun. So, inano ko na rin. Nag-open na rin po ako ng sarili ko sa
Yeah. Okay. I'm gonna ask you this? Okay, like, would you agree? Kasi the way we see it, and I'm sure a lot of people can relate to this, and I'm sure I'm not gonna just guess kasi iba-iba naman tayo ng personality. But ako mismo, the way I see it sa Facebook kasi is yung parang, yun nga, like friends and family, yung kilala mo talaga or yung not exactly kilala mo sila in person, but parang nag-connect, yung parang mutual friends na hindi mo naman yung parang, say for example, si Juan, kaibigan mo talaga siya. Pero si Juan, kaibigan mo siya sa Facebook. So parang naging magkaibigan na din kayo sa Facebook. Ang nangyayari kasi sa Facebook is parang pictures ng family, tapos biglang-bigla merong mga nagsisiraan na kasi di ba yung parang merong inggitan na lang ang mga silingan, ang mga kapitbahay, nagpapasikat ng mga ganon. And I think that's one of the reasons why people shifted dito sa TikTok. Kasi yun nga sinasabi nila, di ba, it's more fun on TikTok kasi magdadab ka dito, magsasayaw ka, magkakanta, and all that. So yung reason mo sa pag-transition mo dito sa TikTok is nearly just for that. Yung parang you want to spread your, yung parang gusto mong i-open yung sarili mo na mas marami kang marireach na mga tao, not just family and friends. To be honest, kaya ako nag-shift na rin sa TikTok noon kasi sensitive akong tao. Napaka-sensitive ko. Oo. So, hindi naman sa nag-expect. Pero para bang ang mentality mo sa Facebook, kakilala ka eh. Kamag-anak mo, family ka, dapat nakasuporta sa'yo. Yun yung mga ano, di ba? Yun yung mga unang ano natin, yun yung unang attitude natin sa social media na dapat nila-likes ka. Pero sabi nga dito, maraming nag-views, kokonti ang nagla-likes. Tapos pagdating sa TikTok, ang dami nagla-likes, hindi ko naman kakilala. Exactly! I'm sure kayo guys sa baba, nakaka-relate kayo dito. Totoo talaga yan. Kasi di ba, like you would think, and especially yung family mo, they would be the first in line to support you. Kaso nga lang parang ang dami-dami mong nasa friends list sa Facebook mo. Pag mag-upload ka ng video, 2 likes lang or minsan wala. Makat ko lang ano sa tunay na tao, Elbar. Nakakaselos naman sabi niya. Pero bihira po kasi ako magpa-interview kasi nga po ayoko rin ng nahihiya talaga ako. Mas gusto ko ba? Babawi na lang ako sa'yo. Okay, thank you. Continue po. So, yun na nga, naiintindihan ko. Okay, now nung andito ka na dito sa TikTok, kasi everybody can see that you are making your original, di ba, na sound. Ngayon, you deny it or not, sikat ka naman talaga. Do you know that? Sikat ka. Kasi yung mga sounds na pinicreate mo, nililip sync even ng mga celebrities. So, Nung una pong mga, okay. Nung una mga, siguro mga first 3 months, nung i-ano ko lang para alam natin yung 3 months nang nagdadabing ako, sabi ko sa sarili ko, parang na ang galing ko na magdab. Sabi kong ganyan. So, ang gusto ko na lang yung katulad ng dinadab ko. Ang totoong storya niyan, may mga content creator no na gustong-gusto ko. So, ang ginawa ko nun, minessage ko sila. Sabi ko sa kanila, Idol, Lods, ganito, gusto mo ba ng mga ideas? Madami akong ideas. Gusto kong i-share sa'yo. Mahaba yung ano ko, tapos send. Pag-click ko ng ganyan, hindi mag-send kasi hindi ko pala friend. Kasi nanap ko yung creator na yon, nakita ko sa Instagram, copy-paste. Sabi ko, gusto kong i-share. Baka gusto mo ng mga jokes ko, gusto mo mga ideas. Pag-send ko ulit, kasi hindi pala ganun dito sa mga pag hindi mo friends, hindi ka send ng message. So sabi ko, ako na lang kaya Tapos, dinidiscriminate ko pa sarili ko. Sabi ko, baka hindi magusto ng tao yung boses ko. Kasi parang, hindi nga ako Kaya lang, meron akong friends sa Facebook, taga Scarborough siya. Talagang siya, araw-araw nagla-live siya. Kahit sabihin mo walang kwenta, walang hindi ko na sasabihin yung pero merong isang sabi, ano ba yan? Wala namang kwenta yung sinasabi. Pero araw-araw pinapanood niya, pinapanood namin. So, sabi ko, it's a matter of conditioning the mind.
Na pag araw-araw mo nakikita, araw-araw mo na ano, kahit sabihin mong hindi mo gusto, automatic nasasanay ka na pinapanood mo na siya. So sabi ko, yun ang Nahanap mo na. nag-motivate sa akin. Oo, yun ang Oo. nag-motivate sa akin. Sabi ko, okay, yung ano ko, ginamit ko na yung boses ko. Tapos, natuwa ako may mga gumamit ng 4 na katao. Tapos, nung baliwala na sa akin yung kung sino gumagamit. Pero siguro mga pang-apat na content ko, nagulat ako, parang sabi nga nag-viral. Pagkita ko sa ano, yung panahon ng ano to, ng pandemic. Ang nakita kong gumamit sina John Prats, si Kit Kat, tsaka yung si Ariana ng Channel 7. Sabi ko, wow, sabi kong ganyan. Sabi kong doon na ako na-inspired na gumamit. Tapos, going back to your question, nagla-live na rin ako kasi sabi nila pag naka 1,000. Yeah, oo, dito sa TikTok. Oo. Naalala ko pati una, si Elmar, tunay na tao. Ang laki ng account niya nun. Pero inad niya ako. Na para mang, diyan hindi ko siya makakalimutan nun. Kasi ano, mga big time silang ano dati nun. Tapos, nag-restart pa lang ako. Parang ikaw din, I appreciate you nung, ano, malaki na yung account mo nun dati. Tapos, going back again, nung nagla-live na nga ako, may mga nagsasabi sa akin na natutuwa sila, sabi nila sa akin, si Kuya Jay nandito na. Sa akin wala pa yung ano, yung sinasabi nilang pa-famous or famous. May nagsabi sa akin doon, ito kasi si Kuya Jay hindi niya alam, famous siya. Sabi ko, kasi pinaliwanag niya. Kasi kami, naghahanap kami kung sinong gagayahin namin. Kaya para kaming regular TikTokers pa rin. Pero ikaw yung ginagaya namin. So, ako raw nakikilala, sila hindi. Pero despite of that, hindi pa rin ako nag-ano. Hindi naman, ano, siguro yung pagiging famous, parang sa akin, mataas yung standard ng Oo, and pagiging we're na famous. famous. Diba? Yung bang, okay. Hello, Honey Queen. Di ba, meron kang mga supporters din dito. Hello, thank you. No, kasi 'di ba like right now the way as it is, kilala ka naman talaga. 'Di ba like what you said nga, merong mga celebrities na nagli-lip sync na ng sound mo. And yung mga creations mo kasi is very very different from everybody else. Yung nagigess ko like you're really putting a lot of thought sa kada sound na ginagawa mo. Now, I'm gonna do a follow-up question. Yun bang mga sound na kini-create mo, is that something na pinag-isipan mo talaga ng mahabang panahon? Or is it like more of a random? Kasi meron kasing mga ibang, myself, I consider myself overthinker. Or like, sometimes hindi ako makikinig ng mga music or anything. I just want to like hear my thoughts. So sa'yo ba, like when you come up with a sound, ano ba ang percentage? Is it like matagal mo pinag-isipan or is it like an abrupt na, oh wow, this is such a great idea, gusto ko siyang gawing sound? Unang-una, yung mga ideas ko, noon pa, mga jokes, mga nung binata pa, mga usapang kanto nga, tambay. Tapos, minomodify lang yung mga jokes. Tapos, nung maano ko yung sa TikTok, kailangan, ayoko ng parang may redundancy. O, napanood ko na yan. Yeah, oo. Iba, binago lang. Ayoko nang sorry sa mga ano, ayoko nang ganun. Gusto ko ano. So, ang trabaho ko naman, hindi naman ako nagtatago na ano. Ang trabaho ko lang, nasa warehouse. So, 8 hours siya. Sandali, I wanna stop you. Anong lang? Naalala ko talaga yung content mo. Nag-comment talaga ako doon. Huwag mong ilalang yung work. Huwag mong ilalang yung work mo. Uy. Thank you for what you do. Okay, go ahead. So, doon sa, parang ang sabi nga, pwedeng kahit nakapikit ka, nakakapag-isip ka. Ako rin, overthinker din ako na talagang, pero yung mga content ko, based on experiences din. Tapos, sabi nga nila, yung meron akong sense of humor. Kahit minsan nagkukwentuhan tayo, may na-associate ako. So, ang ginawa ko naman, during sa trabaho, pag may naiisip ako,
sinusulat ko kaagad kasi minsan nakakalimutan ko eh. So, ang ginagawa ko, pag gusto ko ng mga hugot, usually pag nagtatrabaho ako, which is bawal sa amin, pero pinakausapan ko yung supervisor namin na gusto ko may earphone ako isa para hindi ako magkaroon ng stress or para yung ano ko mawala sa yung pagod ko, yung ganun ba. So, ang ginagawa ko, pag may gusto kong isang kanta, papaulit-ulitin ko yung kantang yun, even if it takes 4 hours, same song. Basta makabuo lang ako ng ano. Paulit-ulit yun, yung kantang yun. Basta makabuo lang ako ng idea, ng concept. Minsan naman, meron yung nagfo-flow yung mga ideas. Nililista ko agad. Ang ginagawa ko yung mga catching words na lang. Para ano. Tapos, on the way na gagawin ko na ng script, minsan nadadagdagan ko pa. Kaya, ang ganun na nangyari. Basahin mo sinabi ni Mia, oh. Hello po, tama ka, idol kuya. Isa ako na nagandahan sa mga content mo. 'Di ba? Thank you. Marami kami. Like, we really look forward sa mga original creations mo. Kaya nga natanong ko, kasi I don't know kung siguro in my past life, siguro naging ano ako, sidekick or something. Kasi parang nababasa ko yung aura ng tao. With your creations kasi, you have to like, not exactly like spend a lot of time, but it's more like, it's something that you normally do. Yung you're doing something tapos you're thinking of all these bright ideas, and I can only imagine you like having like a little whatever, or maybe like on your notepad of your phone, like just putting some bullet points of like keywords para hindi mo siya makalimutan right when you thought about the idea. Kasi naiintindihan ko, kasi yung sa akin naman, mas nag-hit yung mga ideas pag nakainom na ako ng kape. Okay, I never go out in a day without the coffee. Yes. Talaga. Okay, like you said something about your work. Can you tell us about your work? Kasi ayokong nilalang mo yung work mo. Sorry po, pasensya. Minsan kasi may mga words tayo na nakasanayan na lang nating gamitin. Pero pagdating sa iba, medyo katulad na lang ng pag sinabi kong naman, yung iba, ang dating, wag mong nanamanin yung naman or ano. Going back sa work po, kasi pagdating mo dito sa ibang bansa, yung unang-una, yung napag-aralan natin sa minsan hindi na natin na-apply dito kasi kailangan mo mag-upgrade, So, parang tinamad na ako in a sense na mag-upgrade. So, I try to establish myself here in Canada. So, nag-iba't iba akong trabaho. Nag-janitor, nag-laborer. Unang dumating ako dito sa Canada, mataas yung yung tingin mo sa sarili mo kasi graduate ka sa akala mo makukuha mo yung dati mong trabaho. Tapos, yun yung mga first struggle namin dito. As like bagong salta dito sa abroad. Abroad. Yes. Na ang diferensya ng nagba-migrate tsaka yung nagtatrabaho lang is yung ginagastos mo dito, hindi katulad nung iba na pinapadala sa Philippines. Pilipinas. So, yung kailangan namin ma-establish yung sarili namin dito. So, nagtrabaho ako ng iba't ibang work. Yeah. Tapos nung 4 months na, parang doon ko na-accept yung situation ko na, kasi pag sa Pilipinas, pag sinabi mong laborer, naiisip mo nasa karsada, naguhukay, yung ganun. Pagdating ko dito, isang umaga, kasi winter, nagpapainit ng sasakyan kami. Nakita ko, pare-pare kami nasa manufacturing, pero yung isa naka-Mustang, naka-BMW. Oo. So, dito kasi walang discrimination na pagdating sa mga Bagay na you can buy. yeah. Because dito kasi sa abroad is siya, para siyang plain field na kung masipag ka lang talaga, everything is possible talaga dito abroad. And especially sa atin mga Filipinos, I mean, we are known for being
not hard worker. I wouldn't say it as hard worker. Smart tayo pagdating when it comes to anything that we believe will help our family to have a better life. So naiintindihan ko yung sinasabi mo. But as for your journey nung dumating ka dito sa abroad, you're in Canada. What was it like? Bakit ka nag-decide na pumunta sa Canada? Yung thoughts na dati, hindi mo malalaman na isang bagay kung hindi mo mararanasan minsan. Minsan, nung nasa Pilipinas ako, wala akong idea ano ba yung Canada, ano ba yung US. Pag nakikita mo lang sa mga movies, makikita mo yung mga snow, parang ang sarap naman doon. Tapos naengganyo kami na magpunta rito, mag-apply as an immigrant. Tapos ang unang priority namin yung mga bata. Ay, so sabay pala talaga kayo na family. Yeah, whole family nung pumunta rito. Nag-apply kami ng independent immigrant. Ako yung principal kasi dati yung nursing noon wala pang ano. So ako yung may mataas na points. So ako nag-apply. Dumaan kami ng 4 years pag-aantay. Oh my gosh. Sabi nga ng tatay ko, naloko na ba kayo? Na illegal recruiter na ba kayo? Ang tagal. Pero nung time na yun na sa 4 years na paghihintay nyo, nagpumasok ba sa isip mo na hala, baka possible to na baka naloko tayo? That time naman hindi kasi ang may direct contact kami sa embassy, may letter kami ng na natatanggap. Ang pinaka-importante po sa lahat ng nagpaplano mag-apply sa ibang bansa or kahit dito is meron kayong file number na makukuha. Hoy, alam mo ba, you should really be proud of yourselves and consider yourselves, yourself then being the one who, like pretty much ikaw yung parang nagpetition sa buong family mo. You should be, and I'm sure by now you feel that you are very blessed kasi meron akong narinig na mga stories from other Filipinos na sila yung nauna tapos ang tagal na naghihintay para ma-petition lang talaga yung buong pamilya. But hi Carol, hello everybody. Yung bang grabe, sabay pala talaga kayo. So, hindi mo na-experience yung mamatay-matay ka na kakaiyak kasi na-miss mo yung asawa mo, yung family mo, yung parang ganun. Yeah. And nung dumating na kayo sa Canada, do you remember what was the first thing that you guys did as a family? Pagkalapag mismo. No, like you guys got situated kasi syempre you have to situate yourself like shelter-wise and all that. Ano yung pinaka-first na very memorable thing that you guys did as a family? Kasi naman meron yung misis ko, meron siyang tiyahin dito na sila ang parang tutuluyan namin. Sila ang bahalang mag-ano muna sa amin. So, nung dumating kami dito, we live in a same house na syempre akala ko dun sa Pilipinas, close family ties, di ba? Yung bang ganun. Pero in a few months lang pala na they will let you go by your own. Para bang dati nga sumama pa yung ano ko, damdam, yung sumama pa yung loob ko. Kasi nga para bang ayaw nyo na ba sa amin, tinataboy nyo na ba kami? Yun pala, ganito pala talaga yung dito sa Canada. Sabi nga to each his own na na minsan pag hindi mo talagang close na kapamilya or pag hindi mo family within first family mo na ang tendency ihanap mo ng So 8 months kaming nakatira tapos sinuwerte naman after a year nakakuha ng yung parang semi-detached na. Yun may duplex. Duplex, yes, exactly. Yeah. Grabe. Pero yung wife mo ngayon, she's also working like you. Yeah. Okay, now about your kids. I believe you have 2, right? Yeah. What was it like pag-transition nila dyan sa Canada? Yung isa kasi dumating 8 years old, yung isa 2 years old. Yung 2 years old medyo bago pa lang nag-aano ng salita niya. So after
first month niya, hindi talaga nagsalita. Kala namin na culture shock na pipe. Tapos after exactly 1 month, pag salita niya, English na. Wow! Tapos yung isa naman panganay, 8 years old, nasa Filipino restaurant kami. Siguro mga 2 months pa lang. Yung mga Pilipino doon, pag nakikita siya, nagsasalita, sabi, wow, ang galing naman ito, ang tatas magtagalog. Sabi niya, tapos nagsasalita pa rin siya, 8 years old eh. Sabi pa, oh, tingnan mo, ang galing oh. Sabi, sumagot yung panganay ko, sabi, kasi po kadarating lang po namin galing Pilipinas. Sabi niya. Parang off the boat. Ano ba yung tawag nila dito? Something like that. Yung bagong salta lang talaga. Pero hindi sila like literal na culture shock like what you said, yung panganay mo was 8 years old then. Kasi 'di ba like all of a sudden yung parang biglang English, but I'm sure there's a lot of Filipinos sa environment nyo. But then again, ang language talaga na dapat gamitin is English. Hindi ba sila nahihirapan? I think na hindi sila nahirapan kasi ang usually mga bata, madali makapag-adjust. Hindi katulad pag yung napunta na siguro dito mga teenagers, medyo mayroon pang naku-culture shock sila. How about sa pag-eskwela nila? How was their transition? Wala naman kami nakita ang problema. Ang nangyari lang, pag may mga bisita sila, mga kaidara nila, pag pinagalitan namin, ng pinagsabihan namin ng salitang Tagalog, sasagot sila ng English sa harapan ng mga kaklase nila. Minsan sasabihin namin sa kanila, kaya nga kami nagsasalita ng Tagalog para hindi maintindihan nila, di ba? Kaya busted. Damay na. Damay na. Yeah. So ngayon, like, how many years have you guys been living there in Canada? I think 19... 19 years? 2004. Gosh, grabe. 20 years na. 20 years. Pero, di ba lately, umuwi kayo, or was it just you na umuwi ng Philippines? Noong 2020, umuwi ako mag-isa kasi nga yung father ko namatay during pandemic. Pero hindi naman siya, kumbaga after 14 years, 14 days na tsaka siya nawala. Kaya lang, ang mahirap, meron siyang parang dementia na So, nung dumating ako, sorry. No. Sorry, Kuya Jay. Honestly, hindi ko talaga alam. Hindi ko alam. Ang nakita ko lang sa content mo is umuwi ka ng Philippines, but I wasn't aware na your father passed away pala. I'm so sorry for your loss. Okay. Thank you. Nung 4 days lang niya ako na-recognize. Tapos sabi niya sa akin, oh, dumating ka na pala. Sabi niya ganun. Kailan pa? Sabi ko po, tay, 4 days ko na po kayong inaalagaan, pinapakain. Sabi niya, pasensya ka na. Sabi niya, mga bata, sabi naroon po, wala po kasi magdadrive sa kanila, sabi niya. Tapos after 1 or 2 minutes, nawala na naman siya. Yung bang hindi na naman niya ako kilala. I'm so sorry. Hindi ko talaga alam. Yung mahirap pala sa sakit na dementia or Alzheimer. Yung hindi ka na makilala. Tapos once a while, tatawagin ako. Tapos kukumustahin ko siya, okay naman. Magso-sorry siya sa akin. Tapos after, wala pang 2 minutes, ang sakit. Nawawala na. Hindi na niya uli ako kilala. Tapos yung 14 days niya, lunchtime, tinawag niya ako. Sabi niya, Jay, sabi niya ganyan. Nasa kwarto ako mag-isa. Tapos sabi na nanay ko, tinawag ka ata. Sabi niya, oo nga po eh. Jay, 2 beses. Tapos sabi ko, tay, ano po yun? Sabi niya, salamat ha. Nakatingala siya sa akin kasi nakahiga. Sabi ko, wala po yun, tay. Sabi ko ganyan. Hindi, sabi niya, salamat. Kasi that time, nung nandito kami, ang tagal na niya ako pinapauwi. Sabi, kailan ka uuwi? Sabi ko, tay, hindi po ako uuwi dyan. Kasi ako dun dati, pasaway ako eh. Minsan, sabihin ko, hindi na po ako uuwi dyan. So, pero palagi niya ako pinapauwi. Sabi ko, tay, may COVID po diyan. Sabi, hindi uso yun dito.
Ganyan, ganyan. Nung anong pa nga pala nung mapunta kami sa abroad, doon ko na-realize yung pagmamahal ko sa parents ko. Nakakalungkot lang kasi kung kailan ako naiwalay sa kanila, doon ko nadama, doon ko parang nangulila ako na ano. Sorry, Tapos, hindi ko talaga alam. okay lang. Okay lang. Maganda nga yung naaalala natin, naaalala ko. Kasi pinsan pag di mo na pag-uusapan, hindi mo maaalala. Diba? Thank you rin. Thank you. Pero sa feeling mo, nasabi mo ba sa lahat sa kanya ang gusto mong sabihin sa kanya? Kasi 'di ba you were saying like he was going in and out sa memory niya. So nung time na naalala ka niya, did you take the time to really tell him kung anong gusto mong sabihin sa kanya? Nasabi ko naman na minsan, I love you tatay, ganyan. I love you, yung ganyan. Tapos, wala pang 2 minutes talaga, nawawala eh. Kaya minsan, ang hirap din naman mag-abang. Habang hindi mo alam kung kailan babalik yung ano. Yung, Yan. yeah. Kaya nga noon, nag-ano rin ako, ano rin ako dito ng trabahong sa nursing home, caregiver. Doon ko na-realize na dapat pala lahat ng tao nagdadaan sa nursing home. Nagtatrabaho kahit 1 year lang. Kasi doon ko na-realize na yung mga dating matatanda, nakikita ko na lang sila sa mga picture nila, di ba? Sa harap ng pintuan. Pag tinitignan ko sila, ang gaganda, matitikas, ang gwapo. Sabi ko, ganito rin ako ngayon eh. Malakas, bata, sariwa, di ba? Pero pagdating ng panahon, lumilipas din. So doon ko na-realize na ano, yung parents ko, doon ako nag-longing sa kanila. So talagang, kaya nga ako nagkaroon ng content, mahalin niyo yung magulang niyo habang buhay pa. Kasi sabi ko nga, ang asawa, ang anak, girlfriend, napapalitan, pero magulang, nag-iisa lang, diba? Ay, grabe, hindi ko talaga alam. Parang naging flow na lang ang conversation ba na natanong ko. You know, like, hopefully it was not like something na hindi mo in-expect. Kasi, Nga pala sa Philippines. no, oo, kasi sa akin kasi is I wanted to be as firm as I can when I'm the one interviewing kasi iyakin kasi talaga ako pero pagdating talaga sa parents, my goodness, bibigay talaga ako. But I appreciate you sharing that to us, yung experience mo. Pero nung time na yun na yun nga na nawala na siya, did you feel like you were able to do the things for him and say the things that you would have really wanted to say to him? Nagawa mo ba yun? To be honest, kasi ang ano kasi mula nung bata pa ako, ano kasi ang tatay ko nag-abroad, nag-seaman siya nung araw. So, parang grade 3, grade 4 ako nag-start na siya mag-abroad. Tapos, yun yung time na nagkakaroon ako ng yung isip ba? Yung memories na talaga maano mo. So, ang ano ko, every 1 or 2 years siyang umuwi, mag-stay lang sa amin a month. Noon dati, tuwan-tuwa pa ako dahil una-una, gumaganda yung buhay na. Mahirap lang kami din, mahirap din kami. Naalala ko nung time, hindi ako nag-exaggerate, totoo yun. Bumabagyo, naalala ko nanay ko, talagang ginigising ako madaling araw. Yung lawanit yung tin na tinatawag niya ako para itali ba dun sa isang sa sulok, yung pag criss-cross. Kasi ang lakas ng hangin, yung bintana namin, dili pa rin. So, oo, pero nung konting lang memories ko nung mahirap lang kami. Medyo naalala ko na lang yung mga nag-abroad ng tatay ko. So, dati noon, may ginawa na kami, maganda yung laruan ko. Every two years ata umuwi siya once a month. Noon tuwan-tuwa ako. Sabi ko, sana po dumating ng tatay ko. Kasi tuwan-tuwa ako dahil may mga bago ko laruan, chocolate, mga ganyan. After 2 to 3 weeks, ewan ko, pasaway ako. Parang gusto ko na ulit umalis na ang tatay ko. Kasi yung papagalitan ka, kailangan umuwi ka ng ganitong oras. Yung parang nagiging mahigpit ba sa'yo? Malaya ako nun. Tapos, naging binata. Usually, or mostly,
yung buhay ko, kasama ko nanay ko tsaka ate ko. Dalawa lang kami magkapatid. Oh, So, okay. Yeah. tapos noon, so hindi kami nagkakaroon ng father and son bonding. Tapos nung dumating naman siya, nang mag-stay na siya, may asawa na ako, napaka-sipag ng tatay ko, napaka-busy niya. Hindi rin kami nagkakaroon ng, yun nga, yung moment, yung bonding. Minsan magkakaroon lang kami ng seryosong usapan pag may ginawa ang kalokohan. Napagalitan ako. Tapos, yung sasabihin ko sa kanya, kaya lang naman tayo kasi, siyempre, matagal nga siya nawala eh. Ang tingin niya sa akin, hindi nagkakaedad. Kung iniwan niya ako ng 8 years old ako, 8 years old pa rin ako. Oo. Naalala ko, high school ako, binubuhat pa ako. Yung bine-baby pa ako. Sabi ko, tay. Sabi ko ganyan. Ang laki ko na. Sabi niya, siguro ang isip niya talagang pa ako. So, nung mag-aasawa na ako, nagkakaroon na ako ng problema sa marriage, sa sarili ko, sa doon lang kami nagkakaroon ng parang usapan seryoso. Pag sinabi ko sa kanya na hindi naman kayo naging hindi naman tayo nag-usap ng talaga yung may problema ka ba? O ano bang kailangan mo? Hindi kami sasabihin ng tatay ko sa akin, ang drama mo naman, sabi niya sa akin. Pero nung ako yung nagiging, yun nga, naliligaw ng landas, kung ano-anong sermon na naabot na naririnig ko sa kanya. Pero ngayon, naisip ko gamitin yung mga naririnig kong salita sa kanya. Naging Parang it stayed with you na ina-apply mo din as a father now to your kids. Yeah. So, sumatotal noon, kahit nung mamatay siya, marami akong bagay na hindi ko naiano sa kanya. Na yung, tay, eto na ako. Sabi ko, tay, eto na yung kinalabasan ng mga sinasabi mo sa akin. Parang wala akong mararating. Diba malayo na nga narating ko Canada. Ay, nako. I feel you. I feel you. Yung hindi ko nasabi yung ganun na Pero ngayon, sa nanay ko na lang binubuhos ko, which is unfair. Ako kasi, hindi naman ako perfect na tao. Salbahe ako. Marami akong mga faults, mga kahihiyan na ginagawa rin. Pero, ang mahalaga doon, natututo tayo sa ating pagkakamali. Tapos, nagiging matatag tayo. Bumabangon tayo doon. Kaya minsan, pag may sinabi sa akin na, na meron daw ako mga image na iniingatan sa TikTok. Sabi ko, wala akong image na iniingatan sa TikTok. Tsaka, ako dito, pag nagkaibigan din ako, maiba naman, yun ang di nila maintindihan sa akin. Pag ako nagkaibigan, I'm offering myself as si Jay, hindi si Kuya Jay. Kasi yung iba, nakikipagkaibigan lang sa akin as in Kuya Jay. Kuya Jay, yes. Oo. Tapos pag sinabi ko yung ganun, parang iba yung action nila sa akin. Yun ang di nila maintindihan. Pinagtatanggol ko pa sila, pero ang tingin nila sa akin, si Kuya Jay, sabi ko, mahalin niyo ako, or hindi ko lang masabi syempre ganun. Kaibigan ko kayo, as in si Jay. Ako si Jay, hindi si Kuya Jay. Hindi yung pag nagkita tayo sa isang hindi naman yung content eh. Hindi naman ako nagagawa ng script pagsasabi sa inyo. Ako yun eh. Diba? Iba yun. Pag sinamahan ko kayo, that means tinatrato ko kayong kaibigan. Hindi ako ewan ko ba, yung iba, baka siguro sila yung plastic. Na pagkaharap ako, iba yung kinikilos nila. Kasi, si Kuya Jay yan. Ganyan. Pero kung di ako nag-iisip ng ganun sa akin mga kaibigan, gusto ko, kilalanin nila ako, kaibigan nila, at itrato nila ako na si Jay. Ngayon, pag tinatawag nila ako Jay, wala naman ako magagawa. Minsan nga, gusto kong himayin eh. Pag tinawag ba ako Jay, ano yun? As in, paggalang ba?
As in, may edad ako? Or as in Kuya J lang? Kasi ako yung si Kuya J na nakikita nila. Which is, mas gusto ko sana si Kuya J ako. Tsaka, yung ino-offer ko naman dito, hindi naman, katulad sa live, hindi ako si Kuya J na yung nagpapatawa nag-ano. Kasi Kuya J dun, nai-edit ko yun eh. Yeah. Nauulit-ulit ko yun eh. Etong live, tsaka yung hindi mo na mauulit yun. Tsaka yung pag-meet up ko sa kanila, pag-uusap ko sa kanila, hindi yun scripted. Hindi pagpupunta ako sa party, sa may dala akong listahan. Eto, gagawin ko. Sasabihin mo Eto, yung conversation nyo. Oo. Pag pinuri kita, that means totoo, hindi yung Tsaka I don't mind kung purihin ko isang tao. Ganun ako appreciative ako ng beauties, ng ganyan. Sinabi ko, magaling ka. Hindi yung kung bola lang. My goodness. Hindi ko, di ba? Ito yung nakakatuwa sa free-flowing na parang chikahan lang kasi, yun nga, like what you said, hindi scripted. Mas mabuti kasi yung ganito na comfortable lang and siya, like yung conversation is, it would just come out of nowhere na we're just talking about you. We're not talking about other people, yung parang ganun. So, na-appreciate ko talaga, like, when you said what you said na you didn't hold back. Like, you just said it the way as it is. You as J, as not the content creator, Kuya J, or the elder. Tama ba? Elder, Kuya J. Yung mas nakakatanda na naman. Elder, parang ang tanda naman ng elder na Kuya J. But, mas na-appreciate ko ngayon si Jay as a person kasi like with the things that you said within like I don't know a span of 10 minutes na picture out ko kung si Kuya Jay as a sibling, as a child, as yung family member, the way you are as a child, tapos the way you are as a friend. Siguro, Now, papasalamat na rin ako siya kasi minsan, parang ilalabas ko rin yung gusto kong sa ibang tao. Kasi, ang gusto ko lang maano rin na pag nasa TikTok lang ako, yung content ko, yun yung ako, ko yun iniisip ko yun para sa inyo. Pero pag yung lumabas na ako as in ganito, hindi na ako yung gumagawa ng content creator, hindi na ako yun. Kasi especially sa mga nakakahalubilo ko dito. Kahit sa mga simpleng lang, yung pag-GC lang, di ba? Kuso yung mga GC. Kung ka doon. Ewan ko kasi ako yung taong hate ko yung plastic, yung ipokrito. yes. Ko doon, sorry sa mga maanoan ko. Malakas po ang ko sa ganun. Pero kung Red flag talaga sa'yo. I understand. ako, hindi rin ako mapagpanggap eh. Ako yung nakikita mo, ako yun. Kung minsan lang, mayroon tayong mga bagay na tinitignan natin sa kanila na, para nag-aantay tayo magkamali o Yes, oo. Tapos pag nakita mong pagkakamali, nang sisilipin mo yun, take note mo. No, kasi I think human nature na kasi yun na we can never please everybody. Yeah. Like meron ka talagang, I mean, ako nga, like as calm as I am, meron akong mga hindi nagugustuhan na mga ginagawa ng ibang tao. But am I gonna come out and talk about it? No, hell no. I've never done that. Kasi kung meron man ako mga opinion about some things, about some people, I would rather just talk to Greg. Yung parang ganon. Hindi mo siya dapat i-broadcast kasi you always want to think na pag ito ba sinabi sa akin ng ibang tao, matutuwa ba ako? Even though, yun na nga, yung human nature, hindi naman talaga natin mapiplease ang lahat. Magugustuhan ko ba? Yung parang ganon. I think if we can all apply that concept na ano kayang iisipin ko pag itong mga sinasabi ko, itong mga ginagawa ko would be said and would be done to me, ano kayang mararamdaman ko? Yung parang ganon. But then yun nga, nag-agree ako sa sinasabi mo na, diba, meron naman kasi talagang iba na hindi talaga nila mapigilan yung lalabas talaga yung pagka-plastic. Tapos, yung parang nagpa-plastikan lang kayong dalawa.
Such a waste of time. We would rather spend it with the people who really matter the most. Tsaka ako rin yung taong hindi masyadong mapag-ano sa, yung hindi ko binibig deal yung mga bagay-bagay. Natutunan ko nga yung love yourself, di ba? Oh, tapos 'di ba like we're getting older. Like we're like really over those childish things. Yeah. Ako rin naman, ako, aminado ko, na, stages yun eh. Meron mga, nung araw, di ba, masyado kang, lalo na pag teenager ka, tapos nagiging 20s, 30s, nagkakaroon ka ng mga parang pride, ng ego, na para bang lahat ng isipin mo tama, lahat ng gawin mo tama. Pero dumarating din sa certain point or certain age na nare-realize mo yung pagkakamali mo na, oh, yung sinabi ko nito nung 20 years ago, Oo. palaki yung kinain mo yung sinabi mo. Pero ang mahalaga doon, That's really crazy. nakokorek mo at inaano mo, na-appreciate mo na okay, mali ka. That's really crazy. We thought about 20 years. Exactly. Yung parang example na to, like 20 years ago. Parang nag-connect yung utak natin. Kasi nga, di ba, like, kaya nga dapat natin intindihin ang isa't isa. Kasi nga, like what you said, merong stages na tayong mga tao, di ba, ang iba nga, like, saka lang nila nare-realize, like for example, sa mga parents, saka lang nila nare-realize na iba pala yung pagpapalaki nila sa anak nila when they're already like 75 or almost 80 years old, tapos biglang-bigla, they will break down and apologize to their kids na ganun. So, di ba, like, we have to, like, mas lawakan natin ang pag-intindi natin sa isa't isa. Kasi, like what you said, iba-iba ang stages natin kung kailan tayo ma-hit na, huy, mali talaga ang ginawa mo, eh. Parang gano'n. Yeah. Okay, now, going back sa I remember this one time, you were interviewed by, what was it, like, Magandang Umaga? Ano Ay, ba yun? Mars Pamor. Something like that. Can you tell us what happened with that? Like, ano ba yung, sino ang nag-connect sa'yo? And how fast was the transition between they communicated to you until na-interview ka nga? Actually nga, nag-message nga sa akin na kung ewan ko kung saan nakuha yun, na kung pwede raw ba ako ma-interview sa Mars Pamor. Sabi ko, sino ba namang hindi? Sabing ganyan. So, doon na nag-umpisa. So, they offer me like 3,000 ata for that interview. Pesos. Oh, I'm like, Pesos. okay, sandali, but you were already there sa Canada, obviously. Oo. In the middle of the TikTokers ng siguro 1 year or more than. Yeah. Paano kanila na-discover? Yung Di pa lang din sa TikTok. meron akong kaklase nung high school na nagtatrabaho staff nila. Okay. But they need somebody na Tapos kinontak nga nila ako. So the interview was mostly about yung Canada, yung journey mo pagpunta sa Canada. Yeah, yung Zoom, sinom nila ako, nag-shoot ng 3 o'clock in the morning dito. Kasi nga hapon doon nung talagang kailangan ko mag-absent kinabukasan kasi nga nag-ano ako. Tapos kailangan yung background, yung gano'n. Kinakabahan talaga ako that time. Sabi ko, sino ba naman ako? Diba? That was like such an honor. Tapos, oh my gosh, okay. So, after that interview, may improvement ba, like social media-wise, yung presence mo dito sa social media, may nagbago ba? Like for the better? Pag yung nakikita nila ako, may nagko-comment o ganyan, Pero sa totoo lang po, hindi naman ako talaga ewan ko kung makukuha nila ako or Hindi ko yung numbers, hindi ko yung mga, kung pwede nga lang akong mag-share ng mga friends, mag-share ng mga likes, gagawin ko. Ganon. Hindi ako sa mga yung famous. Ang gusto ko lang yung maano ako yung sarili ko na kaya ko pala. Na-challenge ko yung sarili ko na gumawa ng Minsan nga sasabihin ko, writer pala ako.
kung tutuusin, para sa mga comedy. Nung ano yung idea ko na writer pala ako sa mga comedy, naisip ko yung mga bubble gang, yung mga banana, going bananas, yung ganyan. So, ang inano ko talaga, wholesome. Kahit may mga ideas ako na bastos, may ideas ako na mag-PI, yung magmura, nililimitahan ko talaga. Kasi ayoko nga rin minsan pag meron kasi ako nakikita na gumagamit, kinakat din nila dun sa portion na ganun. Kaya, kaya ang ano ko, ano nga yun, for general patronage ba? yung ano. No, alam mo ba, I think a lot of people can agree to this. Ang we're really looking forward sa content mo. So yung mga original creations mo, yung mga banat, yung punchline. Yung parang, ito na, sinasabi niya, di ba? Tapos merong mga ganon at the end, like, sinasabi ko na nga ba? Merong mga ganyan. Yung no, Ito nag-iinom ako naman ng kayo. kape. At Biglang nag-iirit ako ng pasensya ngayon. Minsan talaga, minsan totoo yun. Yung may mga nag- nakakatuwa siya. nagko-comment siya, nagla-likes. Ako hanggang pare, gusto ko sila makomentan lahat, ma-like yung ano. Kaya lang minsan hindi talaga makukuha. Hindi mangyayari. Oo, kasi I understand that. Like, I do that myself too. Yung parang, I want to give back the same love and support that everybody's giving us. And I think a lot of creators, I think a lot of TikTokers are also doing that. Pero, yun bang, you do as much as you can na mapa-feel mo sa mga friends mo, sa mga supporters mo na, hey, I see you. You know, I want to give back the same support that you guys are Bakit giving. lang, doon nalulungkot lang pag yung halimbawa yung content ko. Ang tinitingnan ko talaga, priority ko yung gumagamit ba? Yung Yung user. nag-lip Oo. sync, oo. Pag mga 10 pababa, malungkot talaga ako. Na-affected talaga ako. Sabi ko, ang hindi maganda yung ano mo. Huwag ka nang umaasa. Sabihin ko. Kaya minsan sabihin ko, dapat galingan mo. Doon ako nagalingan. Minsan ay nagkakaroon ka ng ano nga, sabi nga lang yung writer's block or mental block. Talagang minsan isang araw, wala talaga akong walang maisip ay pumasok ng ano. Ang ginagawa ko, dati nung unang ginawa ko, nanonood ako ng iba na content creator. Kaya lang, talagang ilang beses kong panonood, naano na ako, naguguluhan na ako. Sabi ko, ano ba ito? Ako na ba ang original nito o talagang narinig ko lang or naano ko lang. Kaya tinigil ko na ang panonood ng iba. Kasi minsan yung iba, naranasan ko kasi nung maghahanap ako ng ideas, pinapanood ko yung videos ng iba yung mga naunang TikTok creator. Ngayon, ang nangyayari naman sa akin, parang deja vu na, teka, naano ko na tong kwentong to, sinabi ni ganito na to eh. Sabi ko, so parang mangyayari sa akin, ano na lang ako, second rate trying hard copycat. Uy. You know what would I don't know if this will apply to a lot of people, but sa akin it kind of works for me whenever kasi di ba naging journalist ako sa Philippines. What I do kapag meron akong mental block na ganun, I just start either typing something or just writing something and it will just come to you. You will see. Like Iba't you, iba ang could be just anything. Just start writing something tapos makukunet mo na yun kasi parang nagsimula ka somewhere tapos marirealize mo lang na sandali, ito siya, conclusion to siya, tapos ito yung body, tapos ito yung introduction, yung parang ganun. nare-rearrange mo na Oo, kasi it's now like flowing sa utak mo yung mga ideas. Okay, so, Hindi, okay, go. you go ahead. Pero hindi talaga ako sanay sa for FYI lang po sa mga ganito. Ko lang po yung take yung opportunity na to say thank you talaga. Tsaka kay yung ibang Elmar. Minsan talaga natutuwa naman ako or gusto kong magbigay ng suporta sa kapwa ko TikTokers. Pag nakikita ko saan lang nagla-live, gusto kong makisupport lang, pumasok lang to. Kaya lang minsan napipilit. O ka naman, nag-live ka naman. Minsan, talaga po, sorry, talagang minsan dinideny ko yung invitation nila. Sinasabi ko kung wala kang sound data. Ha? Ayun, pala. No,
I understand what you're saying. Yung pagpasok mo, i-invite ka. Kasi, I totally get it. Kasi ako nga mismo, di ba? And I'm sure a lot of TikTokers can relate to this na gusto mo lang talaga pumasok as a visible viewer. Kasi nga, di ba, parang ang nangyayari kasi dito sa Filipino community, sa TikTok community is parang, I'm just gonna grab this opportunity na lang din. I don't think it's fair that people are saying na, ay, ang Filipino community is toxic. But then when we do like a good vibes live like this, wala masyadong pumapasok. They would rather just do backdoor watching. So it's like, you're complaining about something na you're saying is toxic, but when something like this is put out there that has nothing to do with what you're complaining about, you shy away from it. So, sino yung toxic? Ikaw or sila? Yung parang ganon. So, with me, and I get what you're saying, na kapag merong good vibes na live, kahit wala masyadong nanonood, pumapasok talaga ako just to say hi. Yung sabihin ko na, oh, hi, like, na I see you, thank you talaga for doing this. Yung ma-appreciate nila ba yung effort mo na you're nothing but good vibes lang talaga. So, with you kasi, with the Kuya J brand, ang existence mo talaga dito, just on TikTok alone, ha? I would really, really thank you in behalf of your followers and friends na you do what you do because itong ginagawa mo na you're coming up with your original content, it's not, I can almost imagine, hindi siya easy. It's not like, ganito na. Pinag-iisipan talaga. Meron yung mga, sa Bisaya pa, ihanay mo talaga siya kung paano mo siya i-deliver, kung ano yung mga sound na i-inject mo. Sandali. Puzzle, sandali. Hold on. Ang daming interruption. Sorry. Hold on. There. Yung puzzle. Hi, Mami Josie. Chester, hello. May tanong nga pala ako sa iyo. Kasi, yung, di ba sabi nila, paano kung, di ba nasa US ka? Paano kung yung mawawala na yung TikTok? Diba? Thank you po. Oo, Mami Josie, si Mami Josie. From Golden Hearts. Hello. Salamat po. Paano yun? Ako kasi, sa totoo lang, pag nawala ng TikTok, wala na rin. Hindi na rin ako mag-ano ng ibang social media. Kasi, sa totoo nga. Bakit naman? Doon ka mag-transition tayo somewhere else. Huwag mo hahantingin talaga kita, oy, yung Kuya J na content, mamimiss talaga namin. Hindi ko pa alam, pero parang sa akin ultimatum na yung kasi marami rin nagsasabi sa akin na bakit di ako mag-vlog sa katulad ng sa YouTube, di ba? Parang ang hirap hindi ko alam o tamad na lang ako. Talagang nag-try din naman ako pero nung tumigil na rin ako. So parang dito na lang ako nag-concentrate. Doon ka din, meron ka ba din Instagram? Meron din. Kaya lang syempre hindi pa naka-setup na kasi sa totoo lang no offense din dun sa iba Kasi ang TikTok ko for lang parang sa akin lang. Parang ayoko namang rin yung yung privacy nila katulad ng mga anak ko although meron silang mga sarili nilang TikTok account. Pero gusto mo siyang i-separate sa'yo? Yeah. Okay, so kasi nga sabi nila by September daw di ba? It's really crazy pinag-uusapan natin sa TikTok dito tayo. Kasi supposedly mawawala daw siya sa September. Okay, man. September sa inyo. So Canada will follow US naman laging ganun eh. I don't think so. I mean, ay nako, kaya nga 'di ba biglang-bigla I just nag-come out ako and talked about like Bardagulan aside na interview kasi parang feeling ko talaga pag nawala ang TikTok tapos I didn't grab that opportunity, parang I would feel like I should have done that. But then sana hindi matuloy kasi look at us. Dito tayo sa TikTok nakakilala. Oo lang, oo. At nagpapasalamat din ako tulad ni Broken, yung mga una kong mga friends yan. Galing din ni Broken nung una, ang taas din ng niyan, ng likes and account niyan. Tapos nag-friend request ako, nag-follow din sila sa akin. Tapos ngayon,
creator na rin. Nakakatuwa. At nagpapasalamat po ako doon sa mga una ko ring mga friends. Natatandaan ko rin naman yung mga una kong friends. Mga ano. Yeah. Yeah. Sila talaga yung hindi mo makakalimutan kasi when you were starting out, sila yung hindi talaga mawawala sa utak mo na they were there to support you kahit you were just starting out. I really get it. I really get what you're saying. Okay, so ngayon the way as it is, yung Kuya J na platform, other than what you're doing na, it's really commendable naman talaga na you're just existing here for good vibes and everything. Meron ka pang mga bigger plans? Kasi di ba merong ibang creators na they're thinking of transitioning to doing merch. I mean, look at Asal na Tao. Like, he's doing the cap and everything, right? That's for a cancer for a cause. Yes, exactly. Which is really, really commendable. Like, Yeah. Kayo din, I would like to say thank you sa mga ano yung ano nga in return na ginagawa nyo. Diba? Payback. pay it forward. Yes, oo. Forward. Yeah. Kahit gaano kalaki o gaano kaliit na bagay, marami kayong natutulungan at napapasaya. Di bali na yung mga negative vibes na yan. Keep it going. Oo. Okay lang kasi at the end of the day, it's all about what your intention is. Yung good intention ng puso mo. Kasi nga, like, yung in-interview ko nga si Meng, kasi they're doing the same thing. Every time talaga na nakikita ko yung mga ibang creators who are posting stuff about like their advocacy to help people, hindi ako yung, ay, bakit pinapakita? With me ha, what I feel is nai-inspire ako na if they can do that, like sa amin naman kasi is parang small time chicken, you know, a little bit of money and everything. Pero mas nai-inspire ako na I wanna do this as consistent as possible kasi when I see these videos na nakikita natin dito sa social media, like look at how it changed that person's life na out of nowhere, di ba, like they're minding their own business, especially sa mga homeless people, they're just doing their own thing, tapos biglang-bigla, di ba, merong dadating na ganun. Some people may look at it as bakit pinapakita sa on camera, but then at the end of the day, what really mattered is that that person's life changed forever. Yun lang talaga yun. Kaya nga lang, tao lang tayo, nasasaktan tayo pag may mga sinasabi ang iba. Yeah. But sa iyo, Kuya J, kung sakali, di ba, like what you said, kung mawala ang TikTok, hindi ka na magta-transition somewhere else. Siguro pag nag-retire na. Ganyan. Kasi, alam mo, sa totoo lang din, Jenny, maybe 5 to 10 years ago, merong dito, isang religious Christian. Talagang wala pa yung TikTok inaano niya ako na mag-deliver ng speech, ng talks. Sabi ko, What? yeah. Kaya lang ako, hindi talaga ako ako magaling na conversationalist o kakwentuhan. Pag yung Thailand, dalawa, or yung pag mga sa grupo-grupo. Pero going in public, sa totoo lang, hindi ako sa ganyan. Tapos ang ko sa ganun, meron akong timetable. Hindi naman sa po. Kasi ako, ang dami ko rin mga iniintindi sa buhay Paano ko nga payamanin, pasayain ang sarili ko. Sorry, joke lang. Kumbaga, siguro pag wala na ako masyadong intindihin na retire na nag-enjoy na yung nagla-Lions Club na lang or yung mga Living the life, ganun. libre na yung time, di ba? Pwede ka mag-vlog ng travel and food, ganun ba? Pero pag yung marami kang priority, halimbawa, mga anak mo, trabaho mo, I salute to those people na nakakaya nila. Sabayin. Yeah, despite of that. Ako po yung hindi kasi tamad po ako. No, you know why we all know, and I'm sure a lot of you guys can agree sa mga baba, kayo dyan sa baba. You know why we agree na you would do well when it comes to like delivering a speech? Kasi you can actually assess it. I know na meron tayong mga different personalities, merong introvert, extrovert, di ba? Sa'yo ba, Kuya Jay, are you more like introverted na tao? Yung parang
Hindi. Pag may ano ko pag yung tayo-tayo lang, pag nakapalagay ang loob ko na ang isang tao o isang grupo, bumabangka ako. Pero Oo. pag sa mga bago lang or mga ano, hindi mahihiyain ako na ano, mahihiyain pero medyo bastos. Broken. Joke lang. Sabok. No, no, no. Kasi merong mga tao na extrovert yung personality nila. Yung like super outgoing sila makipag-usap pero ang walang buod yung mga sinasabi nila. Yeah. With you kasi, and it shows on your content, yung mga original creations mo, na ano sa ba tawag sa Bisaya? Na ay unod, na merong laman ang mga sinasabi mo. So it's all about just like gathering a little bit of strength, tapos mahanay mo lang siya, like you can just like lay out like introduction, body, conclusion. Speaking of that topic, thank you. Kasi hindi naman ako sa nagdi-discriminate ng iba. No? Minsan kasi na-ask ko rin yung sarili ko or yung somebody, bakit ganun? Yung content ko may sense, di ba? Kino-content ko na rin. Tapos yung iba, walang ano, pero viral, trending, marami nag-ano. Kasi hindi ko naman sinasabing ano, ang mentality or yung ano ng Pilipino, bumababa na yung kanilang ano. Siguro, trending ngayon, millennials, kung ano yung patok, sorry yung patok, hindi nila alam, kung ano yung mabango, yun ang kinukuha nila na kahit minsan, kahit wala ng sense, Walang ginagamit pa rin nila. Ha? Yung mga walang kwento just because yun yung viral. Pero parang, like you're looking at it, sandali, bakit pa to nag-viral? Yung parang ganun. Pero lang. Pero na-offense sa kanila. Nagtatanong lang po kami. Nag-aano lang, nag-iisip Like we're trying to figure out yung, Chester, manahimik ka talaga dyan. No, nagtatanong kami sa AI. AI, ano ba talaga AI ang gusto mo sa amin? Uy, Yeah. Kaya nga minsan iba, doon ko rin na ano ng nung una talaga, nung una ako mag-TikTok, talagang ang post ko, talagang sunod-sunod, 4 times a day, 5 times a day. Pero hindi mo rin maano, sabi nga nila algorithm na ano, so tumigil na ako. So hindi pala 'to makatao. Hindi pala 'to ano. Kasi hindi niya na-feel yung na ano ng tao. So it's just a system, computer na ganyan, kung ano yung may ano. So binabaan ko na yung ano ko, yung expectation ko. Yun yung sinasabi ko, mas mababa yung expectation mo, mas mababa yung ano mo, masasaktan ka or yung yung ano, whatever. pero alam mo ba, like, okay, like say for example ha, itong Clean Cash Voice kasi recently lang naman to nag-start. Like si Chester ngayon, I always see Chester dito sa live. So, sa akin, for me ha, special mention talaga si Chester. For me, kasi yung parang, di ba like different naman yung mga platform natin, meron tayo, good vibes lang talaga tayo, hindi tayo makisali sa gulo and everything. But then, gusto kong i-example si Chester na ever since nag-start ang Clean Catch Voice, andyan talaga siya. And isa siya sa mga sumusuporta talaga na visible ko talaga siya nakikita na nanonood dito, naalala niya kung sino mga ni-interview ko, yung mga ganun. And same with, bahala na si AI kung ano yung gustong gawin niya kasi as far as I know, pwede ka din magbayad ng viewers when you're doing a live stream. But I'm not gonna I will never do that. It doesn't make any sense. Oh. Ano yung opinion mo? Kasi naalala ko yung content mo. Yeah. Sa totoo, may nakarating din naman sa akin na gano'n na kung gusto mo ng likes, gusto mo ng Followers. magbabayad ka lang, pesos pa sa Philippines. Sila ang bahalang ano. Kaya, iba na uso nga yun, siguro doon nag-root yun, doon sa nung election sa Philippines. Di ba? Marami silang anong tawag nila doon sa mga dami account. Doon sa mga naggagawa ng ano, nakalimutan ko na yung term na yun. Meron siyang isang department na ano, sila lang yung madaming computer, madami silang employee. Oh my gosh. So iba yung vote buying. Parang gano'n na rin. Ngayon, parang ano na rin siya. High-tech na ano. Pero sabi ko nga, dati nga nung iba gustong kumita, bakit ka magbabayad, di ba? Pero tama si Broken. At the end of the day, we should stick to our main purpose of being on TikTok. That is
to enjoy. Totoo. Talaga. Pag ang isang bagay nakaka-stress na sa'yo, tanggalin mo na. Sabi ni Mami Josie, troll farm. Yun ba yung Yan, tawag yan, 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 yung troll. Parang ganun na rin. Parang gusto mo na, meron siyang parang troll farm na Oh my gosh. Yeah. Yeah. Okay, so ito ba mga, please naman say yes to this. Ito ba mga original creations mo? Monetize ka na ba? Hindi. What the heck? Yeah, pero okay lang. I don't mind. Kung ibigay. Ang nag-aano lang sa akin, katulad nga, pag may nagbibigay ng gift, ng yun lang mga naano kong, nauna. Pero sabi ko nga, hindi naman ako after sa basta lang, may matuwa lang sa akin, okay na yun. Oh my gosh, para akong binagsakan ng mundo. Bakit? Thank you, Lady Ab. Kasi ang brilliant yung mga creations mo. Bakit TikTok? Lady Ab. Ewan ko, thank you, Lady Hab. Hindi ko alam, pero okay lang. Hindi naman ako sa totoo lang. Ano lang ako, kung ano yung dumating, tatanggapin ko. Pero sandali, like before natigil ang creator fund dito sa TikTok. O hindi ko lang alam kung paano gawin or hindi ko lang alam yung mag-apply. Di ba sabi ko nga sa'yo, pag ako nagkaroon ng sasakyan, hindi ko na kung ano yung battery niyan. Basta drive ko lang siya. Hindi ko na ano ba yung transmission niya. Ano ba yung transmission? Katulad nga, ito naalala ko lang. Kasi yung unang car namin dito, Ford minivan, binili ko sa second hand. Tapos, nung after a year na, binenta ko pa rin sa co-worker ko. Sabi niya, nag-oil change ka ba? Sabi ko, naman. Tapos, binili niya. Tapos, after a week, sabi niya sa akin, sorry for the word. Masama ba yun? Sabi niya, walang niya ka, Jay. Sabi niya, bakit? Yung transmission fluid, hindi mo lang napalitan. Sabi ko, di ba, original pa rin yan? Sabi ko ganyan. Sinabi ko na lang, at least original pa. Yung bang mga hindi ko na binibigyan ng mga bagay-bagay na importansya. Pero sa ibang tao, mahalaga sa kanila, alam nila yung terminal, kung paano mag-troubleshoot. Okay, like the way I see it sa personality mo, would you consider yourself a giver talaga? Siguro. Kasi nga 'di ba, like I was like really hoping, sabi ko hopefully you will say yes to this na sana monetize ka kasi everybody's using your sound. Yeah, pero ano magagawa ko, 'di ba? Kung ano lang talaga nandoon, okay lang. Pero hindi naman ako kasi mas gusto ko pa yung tinap ako or in a good job or gagawin kitang number 2 or gagawin kitang number 1. Deserving ko naman, di ba? Wait guys, kayo dyan sa baba sa mga nanonood, 29 viewers, itap natin si Kuya Jay ng matindi. Kasi good job talaga. Uy, I was really crossing my fingers na sana meron kang natatapos. Yun nga mga tanong sa akin. Sabi ko, kumikita ka na ba dyan? Sabi ko, hindi. Pero meron na akong $43 and cents for 3 years. So, pinapakita ko pa yan. Sabi niya, meron ka na $43. Canadian yun. Sabi ko, for 3 years yan. Gawa saan. Tapos ba, sabi nga nila, pag nag-live ka, katulad nito, nagla-live ako, meron na nakikita mga coins. Hindi ko alam mga Pero thank you rin. Dito lang ako. Kaya kung gusto ko man magkaroon ng mga monetize, di ba dapat, sorry din sa nagla-live kasi gusto rin naman nila siguro makapagchikaan. Bihira nga ako mag-live, hindi rin ako pala sa live. Tsaka kung may nagsesend sa akin ng gift, okay lang po. Pero yung maghangad pa ako ng ma-monetize, hindi ko naman tatanggihan, why not? Pero okay lang, kung wala, okay lang. I would encourage you na like especially if mawala talaga to si TikTok, I would encourage you to build your YouTube, yung Instagram mo, mag-create ka ng another Facebook mo. Kasi ang Facebook, yung sa Reels, malaki ang kita doon. Oo nga, kaya lang parang ako kasi one at a time. Nag-upload din ako sa Facebook Reels pero hindi ako
pasensyosong tao, yung mainipin ako eh. Yung bang nung mag-start naman ako ng TikTok, nagulat lang talaga ako, biglang nagganon siya. Yung followers, yung So, nainganyo ako. Tapos pagdating naman sa Facebook Reels, tinigil ko na rin. Sabi, concentrate na lang muna ako dito. Sabi ko nga, hanga ako dun sa mga taong multitasking. Di ba? Parang, di ba, like, okay, di ba, with everything in life, there's pros and cons, meron yung positive, negative. As bad as it may sound, mas prominent talaga ang kasamaan, yung negative part about. Kasi parang mas easy kasi makipag-away kaysa magpatawa or magpasaya ng tao. So pag nawala ang Kuya Jay, makukulangan ang positive side ng mundo. Thank you po. Please, mag-YouTube ka, 'di ba? Just in case mawala ang TikTok. 'Di ba, guys? Hantingin natin si Kuya Jay pag Sige. Diner pa eh, no? Pag nawala si TikTok, mag-YouTube ako. Pag nawala ang kasi one at a time lang. Para kasing sa akin yung araw yung sabi nga, you cannot serve two master at the same time, diba? No two things can occupy same space matter. Yeah. Ganun. So ito na lang, if there's people here sa mga nanonood dito, ano yung gusto mong like words of encouragement mo para sa kanila kung gusto nila mag-start out sa pag-create especially sa pag-create ng original na sound? Yun nga, yung una kong teka muna, thank you brother Kim, talaga. Hindi madali mamangka sa dalawang hilag. Mas mahirap magpatawa kaysa saludo. Kaya saludo ko. Thank you. Ang unang-una ko pong word of wisdom siguro masasabi is yung naririnig na nila, keep doing. Tuloy nyo lang yan. Tapos may mga ups and down talaga. Tapos it's a matter of conditioning the mind nga eh. Kahit ayaw sa'yo ng tao, tapos araw-araw ka rin pinapanood, ganun din, magiging friend mo na rin. Di ba iba, basher na nga nagiging friend na. Di ba? Di ba? Nami-miss ka na. Nami-miss ko na. Nawala na yung ko. Dati araw-araw na high blood ako. Nasaan na? Bakit normal ako ngayon, di ba? Bakit walang nagpapainit na dugo ko? Oo. Wala ako naman high blood. Panoorin si Kuya Jay. Di ba? Ganun. Yan talaga, marami kang, hindi, you cannot please everybody, pero ang mo, hindi. Diba? Tsaka iwasan natin pagiging sensitive. Although sensitive talaga ako. Nung dumating talaga ako rito sa Canada, pag nagsabi ng ibang tao, what the F are you doing here? Yung mga what the F? Akala ko minumura ako. Talaga parang gusto ko umiyak. Wala naman ako sinabi sa'yo, nagtanong lang ako. Yung bang, sanay sila sa sa word na gano'n. Parang pang araw-araw na lang nila. Tapos nga, napakahirap maging sensitive. Although, sabi ko nga minsan, tao lang nga tayo eh. Nasasaktan din. Kasi ang isa ko pa masasabi sa inyo, maraming tao sa atin na naglalakad ka. Pag nakikita ka nila, tandaan nyo to, babatuin at babatuin ka niyan. Kung ano makita niyan, may maliit, may malaki, bubuusan ka ng kung ano-ano, para lang mag-react ka. Yes, Yun lang ang inaantay nila, mag-react ka. Kaya lang, minsan kailangan mo ring makapag-react. Pag nag-react ka talaga, yun, doon ka nila titirahan. Pero normal lang yun eh. Normal lang na masaktan ka. Minsan magsasabi ng iba, yung pala si Kuya Jay, sasalita, tapos di rin pala niya ginagawa. Pag tayo nagkagana, normal lang po kasi po yung galit, yung inis, normal human nature natin yan eh. Hindi maalis natin yun. Ang malaga lang doon, yun nga, kung paano mo magre-react. Pero ako talaga sensitive ako. Pagdating sa akin, sinasabi ko, I'm exception to the rule. Pag ganun na, pag galit na. Okay, i-add ko na lang din what you just said kasi I agree with everything that you said. Sa akin naman is, di ba, like what you said nga, normal lang yun kasi tao lang naman tayo, masasaktan talaga tayo, oy. Pero ang ginagawa ko, hindi talaga ako nagre-react. Doon ko iniiyak kay Greg. Kasi alam ko si Greg,
Magkabaliktaran man ang mundo. Wala yang ibang sasabihan kasi you need that person na masasabihan mo talaga sa totoong damdamin mo. And then, kasi hindi mo kasi siya pwedeng kimkimin. Kasi nasaktan ka, kasi tao ka, di ba? Hindi mo siya pwedeng kimkimin kasi mabubuang ka talaga kung kimkimin mo. Kapag nagka-problema ang isang tao, sa akin na, pag nagka-problema kayo, isa o dalawang tao lang sabihan nyo. Kasi pag marami na yan, maraming ideas lang, lalo kang maguguluhan. Oo, totoo. Yung ano. But you know what? Like, the way as it is kasi ngayon dito sa Kuya J na brand, di ba, we can all agree na with everything that Kuya J has posted dito sa TikTok alone, nagulat nga ako, di ba? Kasi wala ka, inabandon mo na yung Facebook mo. Hopefully, one day, ano pang one day kung September, hanggang September na lang. Diba? Pero let's live at the moment. Nagpapasalamat talaga kami lahat sa iyo kasi every single day we always look forward sa ano kayang ako mismo ha. Ano kayang gagawin ni Kuya Jay next day? Yung parang ganun. Tapos minsan nabibusy ako and I'm sure a lot of people can relate to this. Minsan 'di ba nabibusy tayo tapos nakikita kita mag-like at saka mag-comment. Pag if I felt like it's been like a day or two na hindi ako nakapunta sa page mo, doon ako bumabawi. Pero nilalagyan ko talaga ng gap of time kasi ayokong basahin ni AI na parang spam like or something like that. Spam. Ganun din yung iba sa akin, kaya ano. Tsaka yun nga rin, na-content ko na rin. Thank you rin sa suporta. Kasi ganun din ako. Minsan talaga, sa totoo lang, sinabi ko na to kagabi, na ano, meron ako mga friends na makikita ko yung post nila 5 hours, minsan 2 days na. Merong likes, wala man lang comment. Yes, that one Hindi ako too. nakakita ng gano'n, nandun ka na eh. Mm-mm. Wala nang masama doon na sulat mo lang o kahit emoji lang, at least mag-comment ka. Mm-mm. Para mang suporta na lang, diba? Oo, kasi parang, ano ba yan? Like, andun ka na, bakit pinipigilan mo pa yung daliri mo na mag-like, di ba? Like, it doesn't make any sense. Yung time mo na, andun ka na, you're at the very moment na, di ba, like, meron yung mga videos na you're not exactly looking for them, pero dumaan sa FYP mo. Ano ba naman yung i-like mo lang or Si mag-emoji? Brother Junjun Pison, magaling din to kung napapanood mo yan. Hello, John Pison. Thank you for being here. Pilipinas, Oh galing my yan. Mga ano, marami kasi rin ako mga na kaibigan, content creator no na ina-idolize ko talaga. Isa siya dyan na ano, magaling din yan. This has been, I don't know how, anong oras na ba tayo ngayon? Ano ba oras? Hindi ko makita ang oras. But I hope hindi ako lumagpas. I think I may have like went beyond 1 hour, but I feel like this has been like really siya, very refreshing siya ang interview na to kasi ang isip ko talaga is parang I just wanna get to know, parang I wanna be like an outlet para malaman ng mga tao kung sino talaga si Kuya J, not just as a content creator, but then there were like things that showed up na, di ba nag-iyakan tayong dalawa para tayong mga ewan. Sorry. Mababaw lang kasi yung luha ako rin sa totoo lang. Maano rin ako. Nag-try din ako mag-drama, kaya lang. Grabe Joke lang. But thank you talaga, Kuya J. Okay, so since we're ending this live, I always start with, you know how this goes. I always start with, hi, my name is Jenny. This is my voice, Clean Catch Voice. Please, Kuya J, do me the honor to do that. So, bali, ang gagawin mo is, hi, my name is Kuya J. This is my voice. Tapos, kung ano yung brief na gusto mo sabihin about you. Hi, this is Kuya J. And this is my real voice. Oo. At unang-una po, I would like to take this opportunity to thank you, Jenny, for inviting me. At sa mga nanonood po, salamat po sa inyo. Unang-una, kahit yung wala dito sa live. Yung nag-backdoor. Yeah. Oo. Lahat po sa buong TikTok, papasalamat po ako sa inyo. Dahil kung di po sa inyo, wala po ako, wala po kami. Yeah. At ano, Hala, nakumatos siya.
Kuya Jay! Bumalik Wala ka. pong mawawala kung maging humble po tayo. Sandali. Nag-freeze ka ng mga 5 seconds. Hala, low battery siguro siya. Chay! Nakawata si Kuya Jay. Kuya Jay? Hala, nakumato siya, guys. Hala, pa-end na tayo. Kuya Jay. Hala, nawala siya, guys. Oo nga. Ah! Iniwan na tayo, Chay. Siguro na low battery yun. Jay, bumalik ka. Magparamdam ka, Kuya Jay. Imbis na imbis mapain na siya. Nakumato siya. Sandali, basin na siya diri. Pain na talaga tayo, Kuya Jay. Nawala ka. Na. Oo, pagalawin mo ang baso, Kuya Jay. Ingon ni Chay. Oh my goodness. Dana. I don't wanna just leave. Kasi gusto kong i-close siya ba ng proper. But, sa totoo lang, this has been really something na ang interview na hindi ko talaga makakalimutan. Kasi 'di ba like it's not about like anything, 'di ba? Mas iyakin or mas emotional ang mga babae. But then yun nga like nabanggit ko yung pag-uwi niya sa Philippines, namatay pala yung father niya. Hindi ko talaga alam. Tapos I think it's normal naman talaga sa atin, especially when it comes to family. I would say na tayong lahat mahina talaga ang emosyon natin, like when it comes to family. Kuya Jay! Unsaon na lang ni. Kasi yung pa-end kasi na, the whole, hi, my name is, and this is my voice, ikukumpile ko yun lahat. Siguro pag umabot na ng mga 20 guests. Kaya Mami Chay at James, maghanda talaga kayo. Kasi i-compile ko yun. Parang siguro i-part 1, part 2 ko siya. Siguro mga 10 guests per video. I don't know. Asa na si Kuya G? Sa inyo ba, sa mga nanonood, i-end ko na lang ba? Kasi feeling ko, nag-low battery siya. Pressure na pressure cooker. Sa inyo ba, i-end ko na lang ba? Tapos, feeling ko talaga namatay yung phone niya. I-end na lang natin. Broken Noor. Jay, come back. Sabay my Titanic. Sige, 10 minutes. Pero pag if his phone died, yung battery niya, if namatay talaga yung phone niya, it might take a while. Siguro nga, Chay, no? Ay, nako. Well, we pretty much covered everything. Yung parang ang naputol lang talaga is yung pa-end na. Kuya Jay! Saan ka? Galawin mo ang baso. Namatay. Hello po again. Sabi ni Mami Chay, naka-jumper lang si Kuya Jay na wala ang wifi. Hindi ko nga po alam. Ayaw siguro nila magpasalamat ako. O sige, go back. Baka bigla ka na namang mawala. Go ahead. Yung mga Okay sinasabi. po, Yung pa-end mo. this is Kuya Jay and this is my real voice. And I would like to say thank you kay Clean Catch, kay Jenny, at sa mga lahat po ng nandito at nanonood, buong TikTok words. Papasalamat po words, ang dami na, no? Papasalamat po ako sa inyo dahil kung di po dahil sa inyo,
Wala po ako rito, wala po si Jenny, wala po tayo. Salamat po. Please bear with us. Oo. Uy, Kuya Jay, thank you talaga sa pagpa-unlock. It's been such an honor. Like I said kanina, nung nakumotos ka, hindi ko talaga in-expect yung breath of fresh air talaga ang interview na to kasi hindi ko talaga alam yung nangyari sa Philippines. But then you're okay being a guy. You're okay to be like yung ibuhos mo, ipakita mo yung pagka-vulnerable mo kasi it was about your dad. It was about your family. So na-appreciate ko. Kasi nga ako nga mismo like when I see guys, yung brusko talaga, but they're wearing pink na color, that shows confidence. Not because they're trying to whatever, pero yung, oo. Kaya nga na like what I was saying, na-appreciate ko yung you were okay to show your vulnerability na umiyak ka kasi nga, di ba, it was about your dad. Yep. Kasi ako naman talaga, yung taong madaling kausap. Minsan. Kasi sa akin po. Kasi minsan talaga moody rin ako. Medyo may kasi po February ako may sumpok daw. Wala ako. Grabe naman. Medyo talaga, Pero ako hindi po ako nag-ano ng mga pag pinapabayaan ko na lang. But thank you. It's such an honor. Nagpapasalamat din ako sa mga nanood. Ang mga engagement sa comment section nila broken, nila Mami Chai, nila Mami Josie, ang mga gifts. Thank you sa inyo lahat, guys. And Wow, lang talaga naka-receive ng mga ganyan eh. Pag napapanood ko nga yung mga live mo, tapos mga post mo, sabi ko, ano kaya yun? Ang gagawin ko, checkin ko, sabi ko, ano kaya? Tapos may mga panta. Hindi ko rin naman alam at ayoko na rin naman magbigay, mag-ilan ba yun? Ilang dollars ba yun? Basta magkakita ko lang, parang natutuwa lang yung universe. Sabi ko, wow, ito yung pinakamalaki ko na receive yung mga ganun-ganon. yung Kasi heart. oo, hindi nga po ako nag-aano talaga. Okay lang ako, okay lang. Kaya katulad ng sinasabi mo na yung monetize, although may mga nagsasabi sa akin dito, ano, hindi ka ba na monetize? Ano magagawa ko? Sisingin ko ba sarili ko? Kumbaga, wala po yun. Talaga lang. Kasi, ang dito kasi sa TikTok, I don't know if you know this, kasi di ba nawala na yung creator fund. So, ang bago ngayon is yung long form. Ano bang tawag? Chai, are you still here? Ano ba yung tawag doon? Beta, creativity something. And di ba napag-usapan natin kanina, like I said na parang ini-encourage kita na consider something like that, yung parang maggawa ka ng parang talking na something. Kasi yung content mo naman, yung existence mo naman dito sa social media is to spread good vibes, yung mga awareness, yung mga positivity talk. You are like a really good candidate for that. Yung mga talking lang talaga na mapupulutan ng mga tao. Like say for example, gagawa ka ng mga parang talk about family, kung anong yung importansya ng family. So, i-post mo siya ng 5 minutes. Qualified na yon siya sa beta. And mas malaki ang monetization ng yung long form dito sa TikTok kaysa doon sa creator fund, which is Yung sabihin sa kanila yung sa akin lang, ganito pa lang yan. Paano pa nag-concentrate pa ako, matakot na kayo dyan. Oh, di ba? Hindi ko na talaga inaano yung ganyan. Sorry. Kasi hindi talaga, ano na lang, as is na lang kung anong ma-share ko. Sorry, parang ang hirap naman nun. 5 minutes. 5 minutes tapos yung para bang, gusto ko lang ganito. Nagla-live lang, nagawa mo lang din. Pero yung mga kagawa 5 minutes, parang hindi ko na kaya. Basta, dapat talaga, mag-concentrate ako. Talaga. Gagalingan ko. Pero wag na. Tama na to. Kasi pain na tayo. What would your message be para sa mga todo suporta sa'yo? Sa mga friends mo dito sa social media? Salamat talaga. Sabi nga, dagan salamat. Talagang from the bottom of my heart. Kulang yung words para Tapos,
eto pa, lahat po kayo ng nagla-likes, nagko-comment, na alam ko po yan, matatandaan po akong tao. Hindi ko man lang kayo ma-like back. Pero pag nakita ko po ang pangalan nyo, yan po yan. Although hindi ko man magkita man tayo sa ibang ibang places. Kasi hindi naman, ang mga pangalan naman dito ng iba, di ba? Hindi naman masyado nating Kaya pag nakita ko kayong, hoy, hi. Pero lahat po kayo natatandaan ko. Lahat po kayo na-appreciate ko. Kahit yung mga hindi ko friends, tinitingnan ko rin yan. Kaya thank you rin ako. Hindi po matapos-tapos yung pasasalamat ko. Thank you po. Well, thank you, Kuya Jay. Salamat talaga sa pagpa-unlock, and you could have used your time somewhere else sa day off mo, pero andito ka talaga. I really appreciate everybody's time, sa mga nasa comment section, nag-i-engage, sa mga nanood, sa inyo lahat. Thank you talaga. I know na I'm not just saying this because ako yung host. I know na marami kayong natutunan ngayon kay Kuya Jay about life in general. Thank you, Kuya Jay. And enjoy the rest of your Saturday. And Brother Tim, salamat, Mama Sok. Mami Weng, Mama Sok, oo. Thank you, everybody. Thank you talaga, Kuya Jay. Enjoy your Saturday. Sa inyo lahat. Thank you. Bye-bye.